When Jesus Knocks on the Door, Part 1. Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po yung mga kaibigan natin dyan, kapatiran? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Basahin po natin yung ating verse sa Book of Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me. Kapag ang Panginoon Kristo ay kumatok sa pinto ng bahay ng isang tao, siya ay pagbubuksan at papasukin siya kasamang kakain ng taong iyon. At sila ay magkakaroon ng communication at fellowship. Ang versikulong ito ay tumutukoy din sa relationship o pagkakaroon ng relationship ng tao sa Diyos nung siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Na sinasabi dun sa John chapter 1 verse 12, But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Maraming salamat po dun sa mga kapatirang kaibigan na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga videos. At maraming salamat din dun sa mga taong sumuporta, nagbigay ng tulong financially last week nung nakonfine yung aking anak dun sa ospital 5 days. Maraming salamat. Again, dun sa mga kaibigan natin sa Facebook, sana ay huwag kayong magsawa na mag-heart at mag-like. At dun sa YouTube, ganun din. Sana ay bisitahin niyo yung aking YouTube channel. At kung di pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. When Jesus Knocks on the Door, Part 1. Ang pag-uusapan natin dito, hindi lang yung pagkatok ng Panginoon Kristo sa pinto ng tao, ng bahay ng tao, kundi yung pagpasok niya rin doon. At isang halimbawa dito, yung istorya tungkol kay Zacchaeus na nakarecord doon sa Luke chapter 19 verse 1 to 10. Itong istorya ni Zacchaeus ay naikwento ko na rin doon sa aking video na ang title ay The Manifestations of a Converted Life. Tuwing dumarating ang Panginoon Kristo ay dinudumog siya ng maraming tao upang makinig ng kanyang kwento, mga parables, magpagamot sa kanya, at upang makakain din, di ba? At marami pang iba. At nung nalaman ni Zacchaeus na ang Panginoon Kristo ay darating, siya ay dali-daling pumunta, subalit sa dami ng tao at siya ay maliit, hindi niya makita ang Panginoon Kristo. Kung kaya meron siya nakitang puno, yung puno ng sycamore tree, at umakyat siya doon. Ito yung sinasabi sa verse 5. And when Jesus came to the place, doon sa tapat ng sycamore tree, He looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Sabi sa verse 6, And he made haste and came down and received him joyfully. Tuwang-tuwa si Zacchaeus na nagmamadali siya, galak na pinapasok ang Panginoon Kristo dun sa bahay niya. Shortcutin natin dun sa verse 9 and 10. Verse 10 lang yung nakafocus dito. Ang sabi sa verse 9, And Jesus said unto him, This day is the salvation come to this house, for as much as he also is a son of David. Verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ang kwento tungkol kay Zacchaeus ay kwento ng kaligtasan. Na araw na yon ay naligtas si Zacchaeus nung tinanggap niya ang Panginoon Kristo sa kanyang puso. Pinapasok niya na may kagalakan ng Panginoong Jesus sa kanyang bahay, and at the same time ay pinapasok niya sa kanyang puso ang Panginoon Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Yung nilaktawan nating verse, yung Luke chapter 19 verse 8, ito yung manifestation ng converted life na naipalawanag ka doon sa aking dating video. Sana po kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Ito naman picture sa kanan ng The Three Crosses of Calvary ay dating video ko na rin ng kwento ng kaligtasan na katulad ni Zacchaeus. Dito naman yung isang krus doon sa bandang kanan. Ang kaligtasan na palagi kong kinikwento sa aking mga videos yung ang Panginoon Kristo ay namatay para sa atin, na kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nagsisi ng kasalanan at tinanggap mo siya bilang Panginoong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Diba sabi dun sa Romans 10 verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dito sa krus ng Kalbaryo at doon sa bahay ni Zacchaeus ay hindi nakadetail kung paano siya
nagsisi ng kasalanan, tinanggap niya ang Panginoon sa puso niya. Subalit alam ng Panginoong Hesukristo yung puso ng tao at nababasa niya at nag-respond siya. Kung kaya yung mga taong yun ay naligtas. At ang mga taong ito ay naligtas, sila ay nakatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Na sinasabi dun sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lastly, dito tayo sa John chapter 10 verse 27 to 28. When Jesus knocks on the door, automatically na binubuksan yung pinto para sa kanya. Kasi sabi rito sa verse 27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Diba? Talagang kilala ng mga anak niya yung boses ng Panginoon. "My sheep hear my voice and I know them." Kinikilala ng Panginoon Kristo yung kanyang mga anak at sumusunod sa kanya, kung kaya bubukas yung pinto. And then yung verse 28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Na itong versikulong ito ay palagi ko nang nababanggit, lalong-lalo na doon sa aking video na ang title ay The Assurance and Security of the Believers. Yung mga related videos ay lalagay ko yung link doon sa YouTube sa ibaba, doon sa description sa ibaba. Maraming salamat muli sa inyo sa panonood ng aking video at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.